tayong working na API endpoint na nagsisend ng request sa endpoint na to of authenticate na nag-a-accept ng request body na may username and password fields, which is ito yun. Okay, nakalagay siya sa model na package. Tapos nilagyan natin ng constructor gamit ang Lombok plugin for no argument and all argument, pati yung data for the getters and setters and string, etc. Okay, so yan. So basically, ito yung basic logic natin. Sinasabi lang natin na kapag ang username and password is equal to admin and Hilston, respectively, mag-return siya ng validated user. Pero kasi, hindi to proper response ng isang API. Dapat sa isang API, kasama dyan yung status, usually kasama yung status and error na na-encounter if ever. Tapos, kailangan din na naka-formatted siya as payload. Okay, so ang gagawin natin, mag-create tayo ng isang model kung saan sa model na yun na andun yung proper response ng ating API. So, okay. Under model, create tayo ng isang Java class here, which is dapat response. Okay. So, etong response na to, F2. Shift F6. Ata dito. Ayan. Response. Ayan. So, etong response na to, nagtitake to ng status. Okay. So, sabi ko nga, kailangan niya mag-take ng status, kailangan niya rin mag-take ng generic na, kailangan niya mag-take ng generic type ng response. Okay. So, ayan. Next, we have, kailangan nating i-inform si user or si third-party caller kung ano yung type ng, kung ano yung error message na na-encounter niya dun sa API natin, sa endpoint natin. Okay. So, create muna tayo dito ng isang, syempre, kailangan natin mag-create dito ng isang error type. No? Okay. So, tayo dito ng ito naman yung model ng error class natin. Itong error class natin, kailangan lang natin maglagay dito ng yung error message. Okay. So, ito yung error message. So, masyadong generic yung message. Say, error. Ayan. Message. Ayan. Generic kasi yung error message. Kailangan lang natin siya also lagyan ng say, error code. Okay. Error code. So, bakit ako naglalagay ng error code? So, error code para lang madaling ma-map ng front end kung, naglagay tayo ng custom error code. Custom error code na 300 or 400. So, kapag naglagay tayo ng custom error code, alam na nila kung ano yung particular error na ibabato, i-display nila. Hindi laging nakadepende sa message na binato ng backend. Kasi yung message na binato ng frontend, hindi siya user's message, kundi developer's message siya. Okay? Kaya tayo naglagay ng error code. Okay. So, syempre, kailangan natin siya ng so, naayos na natin yung Lombok annotation. Naka-caps lock. Okay. So, naayos na natin yung Lombok annotation. Kailangan lang natin ng
Say no args. Okay. So sabi ko nga, etong error class na to, ito yung gagamitin nating model para sa error message natin dun sa pinakang payload, pinakang response natin, API response natin. Okay, should there be any error message na ma-encounter? Okay. So, ganito yung response niya. So, meron siyang status, success or failed. Meron tayong payload, which is usually the data. Okay. So, payload is the generic term pala ng API responses dun sa data nila. Okay, kaya payload. Yan yun, yung payload. Tapos, etong error naman na to, ito yung model ng error na ibabato natin. Okay, dun sa response. Sige. Okay, anong kulang natin? Of course, ang kulang natin ay annotation. Okay, at no argument. At all. Ayan. Okay. So ngayon, gawin natin gawin natin na yung response ng login natin is na siya standard. Okay. So by standard, kailangan meron siyang status, meron siyang error message, and also nakapaloob siya sa response entity. Okay. So, ito siya. Palitan natin to. Okay. So, hindi siya string, but response entity. Ito yun. Okay. So, kung papansin nyo, sa response entity is tumatanggap ng type. Okay. Parameter. Okay. So, ang kailangan lang niyan is yung response na ginawa natin. Ito. Okay. So, ganyan yung magiging response, return. Ito, response entity. Okay. Ngayon, dito, kailangan, di ba meron na tayong logic? Ayan. Okay, sige. Hayaan mo na muna tong logic na to. Hayaan naman natin siyang logic na. Create muna tayo ng isang response. It's supposed to be a response niya. Okay. So, kailangan mo mag-return ng since response entity yung hinihingi niya. Okay. So, response entity, kailangan natin ng status, syempre. Status. Okay. Ngayon, itong status na to, kung papansin ninyo, ang hinihingi niyang parameter daw ay ano ba? Status dot okay. Siya, okay. Tapos, body, tapos yung okay. Yung body niya dapat ito na yung logic eh. Ito na yung logic. Okay. So, itong logic na to, ilipat natin to sa service layer. Ilipat na natin siya sa service layer. Okay. So, ilipat tayo ng package. Service. Okay. Oh, by the way, remember, meron tayong controller na package, meron tayong model, meron tayong service. Okay, usually sa service layer, meron tong implementation. Okay, so ihiwalay natin yung business logic sa mismong interfaces natin. Okay, pag sinabing interface, meron lang silang method na naka-open yung implementation logic niya nasa loob ng implementation class. Okay, so ganito siya. Explain ko muna. Okay, pero before that, use muna natin tong logic na to. Okay, kuha tayo dito ng Java class, which is an interface authentication. Diba?
ang pangalan ng controller natin is pangalan ng authentication controller, di ba? So, gawa tayo dito under service, gawa tayo ng isang class of type interface. Okay. So, authentication. Sasabihin lang natin na itong interface na to is of type is authentication service. Ngayon, kung papansinin mo, itong authentication service na to, so dapat daw si authentication service is an interface na merong ah dito yung business logic, yung validation logic niya. Okay. Response. Gusto ko ang balik nung method ko is response. Response type. Okay, authenticate user. Okay. So, authenticate user. Tapos, nag-take siya ng, di ba meron akong model na ginawa kanina? Okay. Nag-take siya ng login request. Ayan. Okay. So, ayan. Import lang natin yung proper na model na ginawa natin. Okay. May error pa. Sige. Okay. So, sabi ko, since this is an interface, ang meron lang sa kanya is method. Now, the logic na itong checking na to, itong part ng if validation logic na to, dapat nasa loob siya ng implementation netong service na to. Okay. I-hiwalay natin yung ating implementation logic. Okay. So, from here, gawa ulit tayo ng isang package. Okay. IMPL. Okay. So, nilagyan ko ng implementation logic, IMPL package na merong mga implementation. Okay. Balik tayo dito. Okay. So, meron akong class na authentication service. Ayan. IMPL. Okay. So, basically, yan yung implementation class. Okay. So, authentication service implementation nung authentication service na tinatawag sa authentication controller. Okay. Okay. So, ayan. Ganyan yung usual na tawag dito. Ganyan yung usual na setup. Okay. Ngayon, dito, syempre, ito daw na authentication service IMPL natin, kailangan niyang i-implement, ayun, so i-implement niya daw yung service na to. Itong mga methods sa loob ng authentication service. Yan. So, i-implement niya yan. Meaning, kung ano yung naanditong mga methods, lalagyan niya ng logic. Okay. So, ayan. So, kaya nag-error siya kasi hinahanapan niya yung implementation nun. Okay. So, just add mo lang tong implementation logic para ma-override yung mismong etong authenticate user na method na nandito sa service na ka-declare, lalagyan niya ng implementation dito. Okay. So again, etong response, ito yung response na gusto kong ilabas kapag nag-send ng request. Okay. Balik tayo dito. Okay. So, syempre, create tayo ng isang response model. Okay. Ayan. Okay. Okay, balik tayo dito, ha? Tanda, nakikita nyo ito. Itong response type. So, mag-create lang ako dito ng constructor. Okay. Create lang ako dito ng generate constructor. Ito ay customized constructor na gusto ko ang laman lang is status tsaka okay. So, status tsaka error. Okay. Yan yung constructor ko. Ngayon, gusto kong tawagin siya on this. Instead na default constructor na no argument, meron akong constructor na may dalawang argument, status and error. Okay. Also, gusto ko yung status na to can either be success or failed. Okay.
I-hard code na muna natin. Okay, success and null. Okay, so, ayan. So, sinasabi ko na, sinasabi lang dito na itong piece of code na to is meron daw akong create na bagong response na ang type ay response, which is itong class na to, response class. Okay. Tapos, yung nilagyan, di ba sa response class, merong status, may payload at error. So, meron akong constructor doon sa loob. Ito, constructor method na nag-accept ng dalawang parameter, which is status and error. And initially, nilagyan ko siya ng initial value na success and initial error na null. Okay, ina-assume ko na kapag pumasok dito yung request, is eto agad yung success na agad siya. Okay. So, yan, ganyan. Ngayon, kailangan ko maglagay ng logic dito. Itong logic na to natin na validation checking, okay, kung natatandaan nyo, itong validation logic na to, lalagyan natin siya sa implementation. Ayan. So, proper na yung, natin, yung checking. So, okay. So, nasan to si username? Nandito siya, di ba? So, pwede natin siyang, actually, pwede na natin siyang i-direct. Okay. Dot get username para hindi na tayo so far hindi pa rin naman natin siya gagamitin. Okay. And dot get password. Okay. So yan, naka-hardcode ulit muna ha, yung username and password natin. Okay. So, sinasabi niya na meron akong response, diba? So, lalagyan ko lang ng proper value si response. Okay. So, response dot set payload. Okay. Now, gusto ko lahat ng information ni upon 'di ba, upon login natin, dapat ibabato niya kung validated siya, tapos ibabato niya kung sino yung nag-login. Okay. So, kailangan natin yun. Okay. So, sabihin na natin na meron tayo ditong isang okay. Play tayo dito ng isang okay. Wala pa kasi tayong database. So, create tayo dito ng isang sample model. Okay. Okay. User. Okay. So, meron tayong user class na merong username, merong hindi naman natin kailangan ng password, kailangan natin lang ng first name, ayan, last name, syempre kailangan natin ng private email, sabihin na natin email, ayan, next ay role. Kailangan mo ng role. Okay. Ayan. Okay. Siyempre, kailangan natin dito ng @data. At, no argument. No argument at all argument. Ayan. Okay. So, gusto ko, kapag nagbato ng response, kapag nag-login, etong mga to, makikita ko yung username, first name, last name, email, and role. Okay, nung nag-login na user. Okay. So, basically, meron tayong user dyan. Sa loob neto, mag-create muna tayo dito ng sample user. Okay. Lagyan natin ng data si sample user. So, again, etong user na to, class, is model natin. Baga, siya yung template natin. Okay. So, nag-create tayo ng bagong user. Okay. Import class. Galing doon. Ayan. So, tapos lalagyan natin siya ng, sabihin na natin siya si
siya si user 1. User 1. Okay. Okay. Si user 1, ito yung mga attribute niya. Di ba si user, kung papapansin mo, si user, meron daw siyang first name. Set first name. Okay. So, hindi na natin kailangan mag-manual set. Okay. Kasi meron tayong or all argument na constructor. Okay. Remember this, itong all argument. So, ibig sabihin, ang katumbas kasi nito is, ang katumbas kasi niyan is parang ganito. Generate constructor. Ito. Ang katumbas niyan ay ganito. Ayan. So, isang method constructor na nag-a-accept ng username, first name, last name, email, and role. Okay. So, in pababang order. Okay. So, ganyan lang siya. So, hindi na natin to kailangan, pero ito ang kailangan. Basta, hindi natin na kailangan mag-declare manually nito. So, kailangan lang natin gamitin itong method constructor method na to. Okay? So, ayan. Punta tayo dito. Lagyan natin siya ng username. So, and also, first name ko ay ayan. And yung last name ko ay ayan. And this is my email. Oopsie. Ayan. And of course, ang role ko ay admin. Ayan. Okay. So, meron daw akong role na admin. Oops. Anong mali? Okay. This is it. Ayan. So, again, nag-create tayo ng isang user na tinawag natin siyang user 1. Okay. Tapos, si user 1, merong mga attribute. Okay. Ng user niya ay si CB Mejes, first name, last name, ito yung email, and yan yung role niya. Okay. Ngayon, gusto ko, ito, kapag nag-authenticate, kapag nag-login ako, ito si user yung ibabato niya. Okay. So, ngayon, kung natatandaan nyo, nag-create din ako ng isang response model. Okay. Pero, si response model, di ba, meron siyang tatlong fields, okay, which is yung status, yung payload, and yung error. Okay. So, pero ngayon, si response, walang payload. Gusto ko, sa loob ng payload is naandun si user. Ayan. So, may laman na si response payload. Okay. So, kapag hindi daw admin, sabihin na natin na, okay. Okay. So, pag hindi daw si Bing Mejes yung username and he'll send yung password ko, dito siya dapat babagsak, not authorized. Okay. So, dito papasok ngayon si error natin. Okay. So, again, si error, di ba, null yung initial value natin siya. Okay. So, ang gagawin natin is mag-create tayo ng isang model ulit para kay error. Ayan. So, error, okay, is equal to new. Okay. Natatandaan nyo? Again, si constructor, meron siyang all argument tsaka no argument. So, ito yung ito yung no argument, ito yung all argument. So, ito yung message, yung gagamitin natin. Okay? Ganito yung incorrect username and password combination. Ayan. Tapos, lalagyan ko siya ng error code na bad request 401. Okay, so sabihin na natin na 401. Ayan, bad request yan. Okay, so
Yan yung error. Tapos, etong error na to, di ba, nag-create na tayo ng model, meron na tayong error model na merong gantong message. Ngayon, ilalagay natin siya dun sa response, dun sa part ng error. Okay, so response dot set error. Ayan. Ayan. So, tama na. Okay, ngayon, of course, si response, kailangan din natin baguhin yung status niya kasi fail yun eh. Okay? Response.set status is equal to failed. So, ayan. And of course, ayan. So, ganyan daw. Okay. So, from here, meron na tayong nabuong gusto nating response. Okay. So, ibabalik lang natin, kung papansinin nyo again, etong method natin is, ang binabalik niya is of type response. Okay. So, kailangan lang natin siyang ibalik. Ayan. So, binalik na natin siya, ha? Andito na yung implementation logic natin again. Okay. So, mukhang may kulang. Anong kulang? So, since to properly implement this, sige. Subukan natin. Pero may isang annotation dito na kulang. Pero papakita ko sa inyo kung ano yung kung ano yung ilalagay kong annotation, tsaka ano yung error message para alam nyo din kung ano yung nilalabas niya. Okay. So again, buo na yung ano natin buo na yung logic natin. Okay. Ngayon, okay na rin yung interface natin, authentication service. Okay, na merong implementation. Okay na siya. Ngayon, tatawagin na natin siya ngayon sa controller. Okay. So, para matawag natin si service sa controller natin, remember, service is an interface, authentication service IMPL is the implementation of that service. Okay, tatawagin natin si service, hindi si implementation yung tatawagin natin sa controller, kundi si service lang. Okay. So, kailangan muna natin siyang i-auto-wire. Okay. So, dito na lang sa taas. Okay. I-inject natin, ang gagawin natin, i-inject natin tong service na to papunta kay controller. Okay. From private authentication service. Tapos, tawagin natin siyang auth service na lang. Ayan. Okay. So, since na-inject na natin si authentication service kay controller, dapat matatawag na natin kung sakali. Tatawagin na natin dyan si auth service dot, ano yung method na meron sa auth service? Authenticate user. Ayan. So, si authenticate user, so, ganyan. So, si authenticate user, nag-a-accept daw siya ng login request na model, which is yun yung initial na ina-accept, di ba? From our open endpoint na authenticate, yun yung model na ina-accept niya. Yun din yung model na ina-accept ni authenticate user. So, alisin na natin ito. Okay. So, ganyan na. Okay, may error. May error dyan. Okay, kasi kailangan natin ng annotation na auto-wired. Pero sige, subukan muna natin i-run para alam nyo kung ano yung lumalabas na error dyan. Okay. So, balik tayo dun sa ating application. Let's run. Okay. So, okay daw. Hindi natin nasira yung yung application. Okay. So, let's run cb mehes. Okay. So, tama yung cb mehes, tapos password I feel some. Kapag nag-send ako, sinasabi niya daw na, uy, may error. Eto, 500. Okay. So again, yung 500 HTTP status code, yan yung mga server related, internal server error, programming related yan. Okay.
dun daw sa path ng authenticate. Okay. So, generic error message lang yung nakikita natin, internal server error. Okay. So, makikita natin siya sa code kung ano yung nag-error. So, again, sinasabi niya lang na, null pointer daw. Hindi niya daw mabasa yung, yung login request dun sa authenticate user kasi null daw yun. Okay. So, ibig sabihin, yung binabato from here, binato niya. Binato niya yung request, di ba? Login user. Kaso, nung tinawag niya to, null daw to. Bakit null? It's because hindi natin properly na-link na-inject itong service na to dito sa controller. Ang kailangan natin dyan para ma-inject yan is this auto-wired. Okay. So, itong auto-wired annotation, ito yung dependency injection. Magamit natin yung method sa loob netong service na to kapag tinawag natin siya dito sa controller part. Okay. So, pero may SonarLint findings daw. Okay. Correct naman siya. Kaso nga lang, meron siyang SonarLint or SonarQube findings. Vulnerability. Okay. Yung gantong way of coding. Okay. So, kailangan mo lang, instead na i-auto-wire mo siya, kailangan mo lang siyang mag-create ng constructor, tapos doon mo siya ipapasa. Parameterized na constructor. Ito. Okay. So, ito yung... Okay. Ito daw yung um, field dependency injection should be avoided. So, ito yung issue niya. Okay. Kasi may vulnerability issue yung gantong part ng coding. So, instead, ito yung way. So, ganito. Okay. So, some service, ito yung controller mo. Tapos, i-declare mo siya as final dependency. Tapos, gagawa ka ng isang constructor. Okay. Tapos, dun mo ipapasok yung mismong dependency class. In this case, in our case pala, yung interface natin. Okay? So, gawin natin to. Final. Okay. Ngayon, since this is a final, okay, create na lang tayo ng constructor parameter. Ayan. Uy, ano yan? Sorry. Ayan. So, ganito siya. Ganito yung correct way. Nawala na yung tawag doon, SonarLint issue or SonarQube issue natin. Okay, so na-fix na yung code natin. Okay. So, yan. Wala na tayong auto-wired. Okay. So, though na-fix na natin yung service injection issue natin, sabi ko nga kanina, may kulang pa tayo na annotation. Pero, i-run ko pa rin para alam nyo kung ano yung magiging error pa rin. Okay. Tapos, kung paano siya ma-resolve in case na makita nyo ulit yung ganong error. Okay. So, let's run. Okay. Sige. So, ayan. Nag-start na siya mag-run. Okay. So, ayun. So, sinasabi niya lang na yung first parameter dito sa constructor, kailangan daw ng bin. Okay. Para ma-resolve yun, kailangan nyo ay isang service annotation. Okay. So, yan. So, ito yung kailangan nyo para ma-resolve itong bin type na require dun sa controller issue natin. Okay. So, sige. So, again, ito yung inad ko. Sige, run natin. Okay. Ayun. Okay, so sinasabi niya na started na daw yung application natin. So, sige, i-test na natin siya ngayon. Okay. So, eto. Mag-send ako ng request sa authenticate. Okay, is gamit ang ating postman. So, ayun. Binalik niya na yung etong payload na to, which is yung role, which is yung user natin. Okay. So, subukan ko naman maliin yung username and password combination. Okay. So, ang in-expect ko dyan ay 401, which is correct. So, yan.
So, incorrect username and password. Okay. So, kung nakikita nyo, tama na yung binabalik ng ating API endpoint. Okay. So, sige. Okay. Balik tayo dito. Okay. So, yan. Tama na yung binabalik. Kung papansin nyo, yung status nun ay failed. Tapos, binalik niyo yung error, which is yung dinefine nating incorrect username and password combination. Tapos, for O1, yung error code. So, ayun. Okay. So, sa ngayon, hanggang dito lang muna tayo. Ang next natin ay mag-create tayo ng database. Tapos, etong username and password na to, manggagaling na siya sa ating database. Okay. So, sige. For now, yun lang muna. Thank you and goodbye.